Siamira Magsinzaplan, Baitang 3, St. Francis. Babasahin ko ang kwento ng Alamat ng Bayabas. Alamat ng Bayabas. Noong unang panahon, isang mabuti at makatarungang hari ang minamahal at ginagalang ng lahat ng mamamayan sa kaharian. Siya'y si Haring Balabas. Dahil mabuting pinuno si Haring Balabas, ay naging payapa at maunlad ang kanilang kaharian. Masaya at nagkakasundo ang lahat. Subalit hindi pala lahat ng tao ay natutuwa sa maayos na takbo ng kaharian. Si Gatmasam na siya'y pangalawang pinakamataas na pinuno ng kaharian ay nangangarap palang maging hari. Hanggat nabubuhay si Haring Balabas ay wala akong pag-asang mamumuno sa kahariang ito. Ang nangingingit na sabi niya sa sarili. Dumating nga ang araw na pinakahihintay ni Gatmasam. Hating gabi noon at may malakas na bagyo. Kumatok siya sa pintuan ng silid ng hari. Mahal na hari, tumataas na po ang tubig sa ilog at baka ano rin ang mga taong nakakatira sa tabing ilog. Ayaw po nilang lumikas. Kaya lang daw ang pakikinggan nila ang pasisinungaling niya. Kung gayon ay tayo na, hindi ako makapapayag na may mapahamak isaman sa mga tao. Sasabihan ko silang lumikas. Ang sabi ng hari at buong pagtitiwala sumama kay Gatmasam. Tuwang-tuwa si Gatmasam. Sa wakas, maisasagawa na niya ang masamang balak laban sa hari. Nang mapadaan sila sa tapat ng isang bundok ay sadyang ginulat ni Gatmasam ang kabayo ni Haring Balabas. Kaya tumakbo ito ng mabilis at nahulog sa lampas taong kahoy na sadyang inahanda ng masamang pinuno para sa magkakataong ito. Nang mahulog ang kabayo at ang hari, ay dali-dali niyang tinabunan ng lupa ang hukay, kaya dalibing ng buhay ang kaawang-awang hari. Sasabihin ko sa mga taong aksidente ang nangyari. Natabunan ang hari ng gumuhong lupa mula sa bundok dahil sa lakas ng ulan. At ngayong wala na ang hari, ako na ang bagong hari. Ha ha ha! Ang malakas na halakhak ni Gatmasam ay sinasabayan ng lalo pang paglakas ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Isang matalim na kidlat ang tumama sa masamang pinuno na agad din niyang ikinamatay. Nalungkot ang buong kaharian sa pagkawala ng kanilang mabuting hari. Naghanap sila kung saan-saan, maging sa kalapit bayan, subalit hindi na siya muling nakita pa. Isang araw, isang halaman ang tumubo sa gilid ng bundok. Hindi kilala ng mga tao ang halaman. Ngunit dahil likas silang mabubuti, ay inalagaan nila ito hanggang sa mamumulak at mamunga. Nagtaka ang mga tao sapagkat ang bunga ay may korona. Tila korona ni Haring Balabas ang korte ng korona ng prutas. Ang sabi ng mga tao. Nang mahinog ang bunga ay tinikman nila ito. Masarap ang bungang kahoy, ang nagkakaisang sabi nila. Natuklasan din nilang nagkakagamot ang dahon ng halaman. Parang si Haring Balabas ang halaman. Patulungin at walang sawa sa pagbibigay. Ang sabi ng mga tao.
At dahil nga naniwala ang mga tao na ang halamang may bungang may korona ay ang kanilang hari, tinawag nila itong Balabas, na sa katagalan ay naging Bayabas. Bilang taos-pusong pag-aalala sa mabuting haring minamahal at iginagalang ng lahat. Salamat po sa pagkikinig sa kwento ng Alamat ng Bayabas.